Ayun nga, Pinky, no, sa kabila ng agresibong kampanya ng Administrasyong Duterte, aminado ang Philippine Drug Enforcement Agency na talamak pa rin ang problema ng bawal na gamot sa bansa. Ang Pilipinas raw ay isa pa ring lucrative transshipment at destination point na pinaglalabanan ng mga grupo mula sa China, Africa at Mexico. Kung kaya't hiniling ng PIDEA ang pag-amyenda sa anti-wiretapping law, sana raw ay pahintulutan ang mga operatiba nito na gumamit ng tinatawag na Digital Communication Intercept. Ito ay upang masawata ang kalakalan sa pagitan ng mga high-value target at malalaking sindikato ng droga. Hiniling rin ng PIDEA na taasan ang kanilang intelligence budget ng 3 beses sa 250 million pesos mula sa 73.6 million pesos. Ito ay kakibat na rin ng pagpapaigting ng Administrasyong Duterte sa gyera nito kontra droga. Pinky. Rex, ano raw ba yung mga pagsubok na kinakaharap ngayon ng PIDEA? Ayun nga, Pinky, no, aminado naman yung Director General ng PIDEA na si Isidro La Peña na kulang sila sa mga building sa iba't ibang rehiyon at maging mga long firearms. Ito raw ay mahalaga sapagkat sensitibo raw ang kanilang mga operasyon. Kung kaya't hinihiling nila na sana'y taasan pa ang kanilang buong budget bukod sa intelligence fund. 73 million na budget nila, gusto nila times 3, no, Rex? Pero nasabi ba nila kung gaano kalaki ang pinagbago, kung meron man, ng kalakalan ng droga sa bansa? Simula nang maupo kaya si Pangulong Duterte? Ayun nga, no, ipinagmalaki nila Peña na siyang appointee ni Pangulong Duterte na mas marami pa silang nakumpiskang mga shabu at ecstasy sa maikling panahon na nanunungkulan pa lang ang Pangulong Duterte kung ikukumpara doon sa mga nakarang taon na nakaupo ang dating Pangulo na si Benigno Aquino III. Gaya na lamang ng sa ecstasy, ang nakumpiska raw nila sa taong ito ay mahigit sa 9,000 pieces at mas marami daw ito kung ikukumpara doon sa pinagsamang figures ng 2010 to 2015. Gayunpaman, kakibat ng mga kanilang tagumpay ay hindi pa rin may iwasan na mas nagiging innovative yung iba't ibang drug cartels at iba't ibang modes of transport ang ginagamit nila para makapagpasok ng droga sa bansa. Pinky. Maraming salamat.